Oh, Elisa. Akala ko, umalis ka na eh. Mark, hindi ko alam kung kaya ko pang humarap sa mga Montenegro. Pagkatapos na nangyari kanina, hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik doon. Huwag ka mag-alala. Pinakiusapan ko na yung airmat ko at pumayag naman siya na dumito ko muna. Salamat Alam mo, gumagaan ang pakiramdam ko kapag may nakakausap pa akong katulad mo. Kasi pag naiisip ko yung nangyari kanina, sumasama yung loob ko eh. Sasaktan ako. Siguro dapat hindi na lang ako lumapit sa nanay ko. Baka naging mas maayos pa ang lahat. Pero kahit masama ang loob ko sa kanya, kahit nagalit ako sa kanya, hindi pa rin may aalis ng isang anak ang pananabik niya sa kanyang ina. Okay lang. Maita, nakita mo yung bangkay, di ba? Si Elisa yun. Pero Bernard, hindi natin siya pina-check o pina-DNA. Baka bangkay ng ibang tao yun. Baka hindi si Elisa yun. Bernard, baka nagkamali lang kayo. Maita, si Elisa ang bangkay na yun. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla mo na lang ako tinatanong tungkol doon? Naalala ko lang kasi si Elisa eh. Si Elisa ang batang nasunod na yun. Matagal na yun. Let it go. Maayos na ang buhay natin. I'm sorry pero kailangan tanggapin mong hindi nakaligtas ang bata. Upo ka muna. O yan, Ate Elisa. Pwede ka na matulog. Nakahanda na yung kama mo sa kwarto. Kapag may kailangan ka lang, magsabi ka lang ha. Salamat Naabala ko pa kayo. Walang problema yan. Basta para sa ikabubuti mo at kaya kong gawin, gagawin ko. Naks naman! Lupit mo, kuya! Lupit! Parang dumidiskarte lang ah. Ikaw, praning ka talaga, Bok, ha? Tatapasin ko na yung bangs mo, ano? Tara, pumasok na tayo sa loob. Kung may kailangan ka, dyan lang kami sa loob. Sige, salamat.
kayang gawin sa anak kong pinagagawa mo sa akin. Nandito rin naman po ako na eh. Ako, hindi ko kayo iiwan. Salamat, anak. Swerte-swerte ko talaga sa iyo.